Magandang araw sa inyo lahat. Ngayon naman itatakal natin yung pangatlong method na kung saan ginagamit natin sa pag-analyze sa mga statically indeterminate rectangular frames natin, which is ang tinatawag natin na factor method. So ang factor method ay na-develop ni Wilbur noong 1934. Siya ay mas accurate kumpara sa portal method saka sa cantilever method natin. Lalo't lalo na kung yung moment of inertia ng bawat members natin like ni girders saka ni columns natin ay magkakaiba. So yung assumption natin sa factor method ay tulad lamang nung sa portal saka sa cantilever method natin na kung saan yung inflection point ay nangyari lamang doon sa may midpoint ng ating mga members. Yung midpoint ni girder natin and saka midpoint din ng column natin. Kung natatandaan sa inflection point, ang summation ng moment natin dyan ay equal sa may zero. Kaya ang ginagawa natin dyan sa ating inflection point ay naglalagay tayo ng ating internal hinge. Yung inflection point lamang na yan yung ating assumption sa ating factor method. So, paano nga ba mag-analyze ng ating rectangular frames kung gagamitin natin sa factor method? Unang-una, kung gagamit tayo ng factor method, kailangan alam natin yung moment of inertia ng ating girder saka ng column. So, dapat alam natin cross-sectional area ng ating girder saka ng column natin. Kasi nga, kung nare-recall natin, ang moment of inertia ng isang rectangular shape ay BH cube over 12 o yung base times mo sa cube ng height niya over sa may 12 natin. So, para sa ating overview ng gagawin natin sa ating factor method, ito lang gagawin natin. Okay? So, unang-una, hindi tayo magsimula sa maghanap agad ng mga axial forces, shear forces, o yung kahit moment ng ating column o kaya mga girder natin. Umpisa natin hanapin yung kanilang stiffness factor. Kung na-recall natin yung stiffness factor, siya yung K natin sa ating moment distribution method. Okay? So, sa ating MDM, siya equal lamang sa 1 over L kasi nga ina-assume natin na lahat ng ating beams ay pare-parehas lang naman ng value ng I. Pero dito, dahil nga magkakaiba tayo ng values ng moment of inertia ng ating girder sa ng ating column, formula na natin para sa ating stiffness factor ay I over L. So after natin makuha yung ating stiffness factor, pwede natin makuha ngayon yung ating column factor at yung ating girder factor. Na kung saan sa ating MDM, siya yung ating distribution factor na tayong para sa column at meron tayong para sa girder na. Then yung column factor na yan at girder factor na yan ay complementary sa isa't isa. Meaning sa isang joint, kapag kinuha mo yung column factor niya at girder factor niya at pinag-add mo, ay equal lamang sila sa 1. Then after nun, pwede mo makuha ang ating column moment factor. Sa column moment factor, maliban kay column factor, gagamitin mo pa rin yung ating stiffness factor. Ganoon din kay girder moment factor natin. Maliban kay girder factor, gagamitin mo pa rin yung ating stiffness factor. Okay? So, after nyan, sa ating column moment factor muna tayo. Kasi kailangan mo muna makuha si column moment mo bago mo makuha sa ating girder moment. Pwede ka na ulit ngayon mag-simultaneous sa paggawa. Kasi kay column moment, pwede mo makuha si column shear. After ni column shear, pwede mo na makuha si girder axial natin. So, mga kay girder moment naman, pwede mo makuha na si girder shear, then si column axial natin. Kumbaga, sa portal method tsaka sa ating cantilever method, ito lang yung ating kinukuha. Pero sa factor method, meron tayong dadag na 5 na kailangan natin makuha bago tayo makatungo dito. Okay? So, ayan yung overview para sa ating procedure gamit si factor method natin. Okay? So, ngayon, isa-isa natin yung pagkuha sa kanila ngayon. Okay? So, unang step, lagi kailangan alam natin yung nasaan yung ating interior hinge kasi mahalaga yan. Okay? So, lagi lang siya nasaan? Lagi lang naman siya nasa may kalahati na ating mga members. Kalahati ng girder, o kaya man kalahati ng ating column. So, pag-analyze din, ganun lang ulit tayo. Magsimula lagi tayo sa may top story, pababa na baba hanggang sa may first story natin. Okay? Then, para mas madali or hindi tayo magkandaligalugaw sa pagsasolve, kailangan mas mabuti na magsimula tayo sa may kaliwa patungo sa may kanan natin. So, ayun lang yung kung saan tayo pinaka magsisimula mag-analyze. Okay? So, dito sa factor method, umpisa na natin mag-analyze. So, sabi nga kanina, yung una natin gagawin ay kunin natin yung ating relative stiffness factor which is K natin. K na yan ay sinusolve natin sa bawat girder natin at saka sa bawat column natin. Kumbaga, tingnan natin ano ba yung moment of inertia ng ating girder, then i-over mo yan sa may length niya. Kung sa column naman, ay yung I mo o yung moment of inertia mo, divide mo sa may height ng iyong column para makuha mo yung ating K na value na yan. So, next tayo sa ating pangalawang steps, yung pagkuha ng girder factor saka ng ating column factor. Sabi ko kanina, silang dalawa ay parehas mo pwedeng kuhanin ng sabay. Kung nababasin nyo, baliktad. Sa girder factor natin, lahat ng K ng column natin na nag-meet dun sa may ating joint, samantalang si sin naman, lahat naman ng K ng beams na nag-meet sa may ating joint naman natin. Magkaiba sila sa numerator. Pero pagdating mo sa may denominator natin, parehas yan na lahat ng K ng members natin na nag-meet sa may joint, kailangan natin ipag-add para siya yung maging ating denominator. So meaning, silang dalawa, kapag pinag-add mo yung numerator ng dalawa, at dinivide mo dun sa lahat ng members ay mag-equal lang naman sa may 1 natin. Okay, so kaya ang sinabi ko kanina na yung girder saka yung column factor natin ay complementary ng bawat isa. Meaning, para mukha mo si G gamit si C o yung ating column factor, mag 1 minus C ka lamang. Or vice versa, kung gusto mo makuha si column factor gamit si girder factor natin, kailangan mo lang mag 1
minus G ka naman dyan. Ano nga ba natin maintindihan? Ano ba yung nasabi na meeting at the joint? Bawa dito sa ating joint na to, sa may gitna. Okay? Sa may gitna na yan, ano ba yung involved na column dyan? Tama. Yung nasa may taas, tsaka nasa may baba natin. Samantala yung sa may beam naman natin, itong kaliwa, at saka yung kanan natin. Ibig sabihin, yung tinutukoy dito na of all members meeting at the joint, i-add mo lahat itong K ng column mo na to sa taas, column mo sa may baba, girder mo sa may kaliwa, at girder mo sa may kanan. Pero, pagdating mo sa may numerator, sa pagkuha ng girder factor mo, kailangan mo lang i-add ay yung ating column lamang. Yung K nang nasa taas, at saka yung K nasa may baba natin. Okay? Samantalang sa C naman natin, Samantalang sa machine naman natin, ang kailangan niya lang sa numerator niya ay yung K ng beams naman natin. Yung sa may kalawang beam, siya sa may kanang beam natin. So, ayun lang ipag-add natin na dalawa dyan. Then, tandaan lang para sa ating column factor na yung C mo sa ating fixed support o sa ating may baba, halimbawa yan na fixed support, equal yan automatic sa may 1 natin. Okay, kasi wala mo nakakabit na beam dyan. So, dito sa joint mo na yan, automatic 1 yung C mo dyan. Okay? Next, after namang girder sa column factor natin, tutungo naman tayo ngayon sa may moment factor natin. So, sa moment factor natin, ang kailangan mo lang gawin, halimbawa ito yung beam mo, yung GAB mo o yung girder moment factor mo sa AB ay ito yung tinutukoy niya. Ano ba yung girder moment factor mo dito? Samantala si girder moment factor BA mo, ito naman yung tinutukoy mo dyan. Okay, so ang gagawin mo, para makuha mo yung girder moment factor mo dito, ay kunin mo na yung K ng kabuuan, ito yun. So, KAB man yan or KBA parehas lang yan kasi nga ayan yung stiffness factor ng iyong girder. Kaiba lang, it's yung pinaka-girder factor natin. Kasi kung ano yung mas malapit sa'yo, kasi kung nasaang joint ka, ayun yung buo pa rin, samantalang yung kabilang side mo naman ay yung naka-divide sa may 2 naman. Sa may girder moment factor, BA. Okay, ng BA mo, which is para lang din naman sa ating KAB kasi nga stiffness factor yan ng girder natin, multiply mo ngayon yan sa may G or girder factor ng B mo, plus mo ngayon sa may girder factor ng A mo, na naka-over 2 ngayon to. Kasi nga, bakit? Kasi nga, ikaw ngayon ay mas malapit sa may B. Ito yung kinuha mo na girder moment factor. So, mas malapit sa B, so sa yung whole number, plus mo dun sa may half nung kalabilang side mo naman. So, ganyan lang lagi, magkabilaan lang. Kung nasaan kang joint, ay yung whole number mo plus doon sa bilang side ng iyong girder, then pero kailangan siya ay naka-over 2, then i-multiply mo siya sa may stiffness factor mo. Okay? Ganyan din pagdating natin sa may column moment factor. Kaso nga lang, nangyari siya sa kanya. So ngayon ay patayo. Okay? So ito, kung si CAB, ito naman si CBA. Okay? So dito, mangyayari, ang column factor mo ay si CA. Then si CB ay naka-over 2 kasi nasa may kabilang side siya. Okay? Then kapag nasa may CVA ka na, ang mangyayari sa'yo dyan, ito ay maging si CB, then sa may kabilang side siya ng CCA over 2 natin. Okay? Then parehas pa rin yung ating stiffness factor. Isa lang naman yung stiffness factor per column natin. Ngayon nakuha na natin yung ating moment factor. Pwede natin ngayon makuha isa sa mga internal forces na ating column, which is C, column end moment natin. So, take note natin itong end moments. Bakit kaya nagkaroon tayo ng end moments? Hindi basta-basta column moment lang. Kasi sa ating factor method, yung moment natin sa may taas ay iba yung moment natin sa may baba na ating column. Unlike sa may portal saka sa cantilever method natin na parehas lang yung taas saka baba na ating column. So, para makuha natin ating column end moments, ang kailangan mo lang gawin ay total lamang ating external horizontal load mula sa ating current story hanggang sa may pinakataas na story natin. Kumbaga per floor, kailangan natin i-add lahat ng ating mga horizontal load yan. Then after mo ma-add yung mga horizontal load na yun, i-multiply mo lang siya sa may pinaka-height ng ating current story. Halimbawa, nasa may first floor ka, yung height lang ng first floor mo, tinutukoy dito. Hindi ka damay yung second, third, and fourth natin. So after mo siyang i-multiply, ang kailangan mo lang gawin ay divide siya sa summation ng ating column moment factor nung story natin na yun. So, halimbawa, meron tayong 3 columns. So, mag-expect tayo na meron tayong 6 na column moment factor na kailangan natin ipag-add dito. Okay? Bakit? Kasi nga sabihin natin, iba nga yung column moment factor mo sa may taas, iba rin yung column moment factor mo sa may baba natin. So, bawat isang column, meron kang dalawa na kailangan mong i-add. Then, makuha mo ngayon sa A. Ang A na yan ay ginagamit natin para makuha mo na yung column end factor mo. Okay? So, paano gagawin natin? Yung column moment factor mo, kailangan mo i-multiply dun sa A natin. So, lahat yun. I-multiply mo lang sa A. So, makuha mo na bawat isang column end moment natin. Then, pag nakuha mo na yung column end moments mo na yan, pwede na tayong tumungo ngayon sa ating girder end moment natin. Dito naman, imbis na per story yung ating girder moment factor, dito ang ginagawa is connected lang sa may joint natin. Okay? Ano ba ginagawa si Beta? Ang ginagawa dyan, sa bawat joint natin, ginagawa natin ay sinasummation na natin lahat ng ating column end moment na konektado doon sa ating joint over doon sa may
girder moment factor na connected din doon sa ating joint na tinutukoy natin. So, makuha mo ngayon si beta. Then, para makuha mo na yung girder end moment natin, ang gagawin mo naman ngayon ay multiply mo siya sa bawat girder moment factor natin na involved sa kanya. So, nasa dulo tayo ng ating building. So, expect nyo na isa lang yung girder moment factor na connected sa atin, then isa lang din column end moment na connected sa kanya. So, after mo makuha si beta, multiply mo lang ulit siya sa girder moment factor na di ba tayo pwede mag-summation moment equal sa 0 tayo para makuha natin yung ating girder end moment? Hindi pwede yun. Bakit? Kasi nga sabi natin ang ating mga column moment ay magkaiba sa taas at sa baba natin. Ganon din sa ating girder end moment. Magkaiba sila sa kaliwa at sa kanang side natin. Kung magsa-summation moment tayo equal sa 0, hindi mo pwedeng pasa yung moment mo sa may kaliwa patungo sa may kanang side natin. Kasi nga, magkaiba sila ng moments. So, kailangan mo gawin dito, kailangan mo tag-isa-isahin ang pagkuha sa kanila. Eh sir, paano ko ma-check kung tama ginagawa ko? Kasi parang ang haba na ng process natin, pero hindi ko pa rin ma-check kung tama ginagawa ko. So, ganito yun. Kapag nakuha mo na yung end girder moments mo, tsaka yung end column moments mo, pwede mo na sila ngayon ma-check. Paano? Tulad nga sa ating portal method tsaka sa ating ka-deliver method, yung ating moment sa ating column ay lagi pa rin naka-clockwise. Samantalang sa ating girder, lagi lang din siya naka-counterclockwise. So para ma-double check mo kung equal niya sa 0, summation mo lang yung ating mga moment. So i-add mo lahat ng moment mo sa column, then minus mo siya sa may lahat ng moment mo sa may girder, then pag nag-equal siya sa may 0, ibig sabihin, tama pa rin ang ginagawa natin. Kasi kung mali yan, kailangan mo pa rin kailangan mong bumalik sa may umpisa or kailangan mo i-double check lahat-lahat ng ginawa mo para lang makita kung saan ka nagkakamali. Kasi kapag may mali ka na dyan, huwag mo na pagpatuloy. Kailangan mag-equal siya sa 0 or kung nagra-round up tayo, kailangan at least man lang malapit siya sa may 0. Then tayo ngayon mag-proceed sa mga internal forces ng ating mga member. Pwede natin ngayon makuha si shear ng ating column saka ng ating girder. Pwede natin makuha ngayon ng shear ng ating girder saka ng ating column. So para makuha yun, ang kailangan mo lang gawin ay ipag-add yung dalawa nating end column or yung ating dalawang end girder moment. Okay? Pagkatapos mo silang i-add, i-divide mo sila sa pinaka-length ng ating girder o kaya, o kaya sa height ng ating column para magpantay yung ating share natin. Tandaan natin na magkaiba lang sa ating factor method yung ating end moment lamang. Pero yung mga shear at action natin ay magkakaparehas na silang lahat. Then last one, para makuha naman natin yung actual forces natin, ang kailangan natin gawin naman ay mag-summation forces tayo. Na kung sa girder tayo, equal sa may summation tayo ng forces along x equal sa 0, samantalang sa column action naman, summation tayo ng forces along y equal sa may 0 naman natin. Pero saan tayo magsasummation? Tulad sa ating portal method at sa ating cantilever method, doon lang tayo magsasummation ng forces sa ating joint lang lagi. At tandaan din natin lagi na kung ano yung direction mo sa ating interior hinge, siya lang din yung direction mo sa ating joint natin. Okay? And then lagi sa ating shear force sa girder, lagi lang siyang pataas sa kalawang side, then pababa sa kanang side. Samantalang sa ating column naman, lagi siyang pakaliwa sa taas, then pa kanan naman sa babang part naman natin. Para din natin i-analyze pa kung ano pa yung kailangan, kung ano yung dapat nilang mga direksyon. Okay? So yun lang para sa ating factor method. So recall lang natin. Sa factor method, ang kailangan mo lang gawin ay kunin mo lang si stiffness factor natin. Then pag nakuha mo na si stiffness factor natin, pwede na makuha yung ating column factor at yung ating girder factor ng sabay. Silang dalawa ay complementary. Ibig sabihin sa isang joint, ipag-add mo yung girder factor at yung kanyang column factor, automatic siya equal sa may y. Then pag nakuha mo silang dalawa, pwede na mo kayong makuha sa ating column moment at saka si girder moment factor natin. Okay? Then pag nakuha mo na yung dalawa, ang makuha mo muna ay si column moment natin. Kasi si column moment natin ay gagamitin natin para makuha sa ating girder moment. Pag nakuha mo na yung dalawang moment natin, pwede mo na kayo makuha yung ating mga shear and last, ating mga axial. Okay? And para mas madali, ito lang yung ating mga formula na ginamit sa kanila. So ngayon, mag-sample problem tayo tulad ng ginawa natin sa ating portal method tsaka sa ating cantilever method. Pero this time, kung mabasin yung ating figure, meron tayong given ngayon na mga moment of inertia. Okay, kasi nga kailangan natin siya para sa step number 1 natin. Yung pag-compute ng ating stiffness factor which is si K. Okay, so I over L para sa ating stiffness factor. So babasin ninyo, hindi ko na in-indicate si times 10 raised sa 6, di ba? At hindi na rin ako nag-convert from millimeter to meter. Kasi di ba yung ating I ay millimeter, then yung ating length ay naka-meter. Dahil nga nabanggit ko kanina, sa ating process ay makakancel lang din naman yung mga unit nila. So okay lang din kung di natin sila i-convert.
At the same time, yung mga hinanap na naman natin ay yung mga internal forces natin sa ating girder saka sa column natin. Then next, doon naman tayo tumungo sa ating first floor. Sabi nga natin sa pag-analyze, lagi lang tayo sa top story hanggang pababa na mababa hanggang sa first floor natin para di tayo magkalito-lito. Okay? So sa first floor natin naman, meron tayong para sa girder saka sa column natin. Parehas pa rin ginawa ko. Hindi ko pa rin negate si times 10 raised to 6 ko dyan at di ko rin sila convert into same unit kasi nga magkakancel lang sila through process natin. Okay? Then, once na makuha mo na yung ating stiffness factor, pwede tayong tumungo ngayon sa ating girder factor. Ulit, either girder man yan or column factor mauna, okay lang din kasi hindi naman sila relevant sa isa't isa. Okay? So, umpisa natin sa ating second floor. Second floor natin, halimbawa sa joint G, ang connected lang dyan sa kanya ay yung ating girder GH saka yung ating column GD natin. So, ang gagawin mo lang, sabihin natin sa ating girder factor, yung kailan ng column natin yung nasa may taas. So, then, ito yung nasa may taas natin, si 11.111. Then, naka-over siya dun sa summation ng lahat ng K na connected sa kanya. So, ibig sabihin, i-add mo si 11.111 sa 2.5 natin. Okay? Then, ganun din kay GH naman natin. Parehas lang yung ating girder factor dyan kasi nasa yung stiffness factor ng ating column at ng girder na nakakonect sa kanya. Okay? Pero pagdating mo sa ating first floor, magkakaiba-iba na silang lahat. Joint din natin. So, meron tayong dalawang column na connected dyan. So, dalawang connected sa kanya pag-add natin sa baba at sa may taas. Pero sa baba, meron tayong additional na plus sa KDF which is yung girder factor mo sa ating girder DE natin. Okay? So, 11.11 plus 10 mo yan over mo sa 10 plus 11.11 plus sa 3.33 natin. So, ay makuha mo si 0.8636 natin. Okay? Tapos sa may joint E mo naman, naging apat na yung ating connected sa baba kasi nga meron kang dalawang girder, dalawang column. Pero nasa may taas mo or nasa may numerator mo ay yung 10 saka 11.11 lang din ulit natin dyan. Okay? Then, last one sa may joint F mo, walang kailangan mo ipag-add kasi nga isang girder saka isang column lang ang nandiyan. So, pero yung nasa may numerator mo is 8.33 pa rin natin dyan. Okay? So, ilang yung pag-compute natin ng girder factor natin. Per joint na yun, kailangan mo lang i-add yung mga K nila as the denominator. Then para sa kanilang numerator, lahat naman ng K ng column na connected naman sa kanila. Okay? Then after ng girder factor, pwede ka nang tumuloy muna kay girder moment factor para at least yung ginawa mo sa girder factor ay connected na agad-agad sa atin. Okay? So para sa girder moment factor, ang kailangan mo lang gawin ay baba sa ating girder GH, di ba? Para siya ng K mo ay 2.5. Pero dito sa GH mo, mayroon dyan, yung nasa may kaliwa mo, 0.8163, samantala sa may kanan mo, 0.8163, pero naka-over 2 tayo. Bakit? Kasi nga, babasahin nyo, GH tayo. Meaning, ito yung tinutukoy natin na girder moment factor dito. Dito sa may side na to. Sa may kabilang side, nagkataon lang magkapareha sila. Pero ang ginagawa na dyan, itong 0.8163 na to, ito yun. Then ito naka-over 2, ito yun sa may kabilang side. Okay? So, ayun, ganun ginagawa lang dyan. Sa pa, halimbawa, sa first row na tayo, di ba? So, sa girder DE mo, meron tayong dalawa. 3.333 3.33 para kay DE siya para kay ED natin. Sa girder moment factor mo sa DE, yung 0.7170 mo ay naka-over 2 kasi nga siya yung nasa may kabilang side ng joint E mo. Pero nung sa may ED ka na or nandito ka na sa may joint E mo, yung naka-over 2 naman yung ating 0.8636. So nagkabaliktad lang silang dalawa diyan. Okay? Then ganoon din kay ano mo, kay girder EF mo, 'di ba? Meron kang 5.5 diyan kasi nga parehas lang sila ng girder. Nagkatuloy lang, nasaan ka bang joint? Kung nasa joint E ka, which is EF, so, mayari, 0.7170 mo, i-add mo siya sa kalahati ng nasa may kabilang side mo, which is 0.6250. Okay? Then, kung nasa may kabilang dulo ka, o kabilang side ka nga, which is ka-joint F, mangyari, si 0.6250 ay naka-whole number, sumatalin sa may kalawang side naman ay naka-over 2 naman tayo dyan. Okay? So, magkabilaan lang silang dalawa. Okay po, so, ayan yung para sa ating girder moment factor. So, pwede tayong tumungo sa ating column factor. Ang column factor ay nahango lamang sa ating girder factor na kung saan para mabilis tayo, imbis na mag-summation tayo ng K ng lahat ng girder over sa summation ng lahat ng members, tulad ng ginawa halos natin sa may girder factor, ang gagawin mo na lang ay bawat girder factor mo, i-minus mo lang sa may 1 para makuha mo na lang din yung ating column factor ng bawat isa. Okay, mas mabilis to kumpara sa may kabila. Pero kung mayroon tayong trust issue, pwede natin gawin to. Okay, summation ng K ng lahat ng beams over sa summation ng K ng lahat ng members natin. Okay? Pero tandaan pa rin na ang para sa fixed support, ang C mo ay equal lamang din sa may 1 natin. After ng column factor, meron naman tayong column moment factor. So, same lang to na ating girder moment factor na kung saan
yung K ng ating mga column ay multiply natin sa column factor ng kabilang side natin. Pero kung nasan tayo yung joint, ay buo pa rin. Pero pag in-add mo siya sa may kabilang side niya, yung kabilang side niya ay naka-divided by 2 tayo. Halimbawa dito sa may GD natin. So, nasa may joint G ka, di ba? So, 0.1837 plus kalahati ng kabilang side niya. Pero kung nasa may column moment factor ka ng DG, dito ka sa may joint D mo, so yung kabilang side naman, which is 0.1837 naman yung naka over 2. Okay? Same din sa HE saka EH. HE mo, naka over 2 si 0.283, pero sa EH mo, naka over 2 naman si 0.1837. Okay? Then, same lang sa ating first floor. Pero dito, kanina sabi natin, di ba, sa ating fixed support, ang CMO ay equal sa may 1. So, mangyayari dyan, kung nasa may joint ka, 0.1364 plus mo sa kalahati ng 1 natin, which is 1 over 2 tayo. Okay? Pero, pag nasa 80 ka, 1 plus 0.1364 over sa may 2 natin. Kabilaan lang. Okay? Tandaan lang natin to sa ating fixed support. So, after mo ng column moment factor, pwede mo na makuha isa sa ating mga internal forces, which is yung ating end column moment. Okay? Sa end column moment, ang gagawin natin, halimbawa, nasa may second floor tayo, i-add natin lahat ng horizontal force sa current story natin, then i-add mo lahat yung ating nasa may taas din. Second floor natin, tama si 50 kN lang yung nasa may current natin at wala pa nasa taas niya, so 50 kN lamang tayo dyan. Then multiply mo siya sa ating height na ating current story. Okay, hindi tayo nilidivide sa 2 current height niya lang. Ayan. So times mo sa 2.7. Over yan sa lahat ng column moment factor ng ating second floor. So lahat yan. Yung taas, saka yung baba ng ating column, i-add mo silang lahat para makuha mo si A natin. Then after mo makuha si A, pwede na makuha ngayon N column moment. Okay? So GD and DG, masanin nyo, mag-iba silang dalawa. Hindi sila nag-i-equal. Okay? So 28.8144 sa taas, 26.1089 sa may baba natin. Okay? Ganun din kay HE natin. Iba sa taas, iba sa may baba. 37 sa may taas, 42 sa may baba natin. Okay? Then after ng second floor, tungo ka ngayon kay first floor natin. Pababa tayo ng pababa. Okay? So sa ating first floor, makikita nyo na dalawa na yung ating horizontal force natin dyan. Sa current floor natin, which is 30 kN, plus yung nasa may taas niya, which is 50 kN natin. So add mo silang dalawa, i-multiply mo sa height lang ng ating current na story, which is si first floor nga. So 3 meters lang yan. Di mo kailangan dadag si 2.7. 3 meters lang, current height story lang natin. Then i-add mo lahat ng column moment factor na ating current story. So tatlong column tayo, so mag-expect tayo na meron tayo 6 na column moment factor. Okay? Isa sa taas, isa sa may baba. Okay? Diba nakuha mo na yung A na yan, pwede mo nang gawin, i-multiply mo lahat ng column moment factor natin isa-isa para makuha natin yung end moment ng bawat isa. Okay? So, DA, AD, ayan nga, kikita nyo, hindi sila magkakaparehas. Okay? So, once na makuha natin ating column moment, pwede natin ngayon makuha sa ating girder moment. Okay? Si beta equals siya sa summation ng moment ng column mo na connected sa ating joint over na naka-device sa girder moment factor na na-connect din sa ating joint natin. Okay? So para sa ating second floor, mapapansin nyo na titigis na naman ng girder moment factor saka column moment yung naka-connect sa atin. Okay? So mangyari dyan, halimbawa dito sa joint G mo, 28.8144, divide mo siya sa may 3.611. Samantalang dito sa may joint H mo, 37.1986 tayo, divide mo lang siya sa may 3.0611. So makuha mo na si beta natin. So natin ng beta natin, mukha mo kayo yung ating end girder moment. End girder moment kasi nga, papasin ninyo, yung moment mo sa GH, iba siya sa may HG natin. Kahit na nasa isa lang siya na girder. Okay? So, saan siya nakamultiply yung ating beta? Doon sa ating girder moment factor. Okay? So, next natin. Doon tayo sa may first floor naman. Sa first floor natin, papasin niyo dalawang ng column yung nakakonect sa atin. Joint D siya sa joint E natin. So, mag-expect tayo na mayroon tayong inad na dalawa dyan. Then, naka-over sila sa connected na girder natin. Sa may joint D natin, isa lang naka-connect na girder. Ayan lang, si DE lang. So, i-add na natin si 4.0736 dyan. Samantala sa may joint E natin, dalawa tayo. Si joint girder moment factor ni ED siya ni EF natin. So, dalawa ang i-add natin dyan. Pero sa joint F mo, isa lang, si 4.9175 lang dyan. Na, makuha mo na si beta ngayon dyan. Pwede mo na makuha yung end girder moment natin. Okay?
So para makuha yun, ayun nga, yung beta mo, i-multiply mo lang sa n girder moment natin. Bago tayo proceed, kaya sabi nga natin, kailangan natin ma-check kung tama ba yung ginawa natin. Tandaan natin lagi na kapag tayo column, tayo ay lagi naka-clockwise, samantalang tabag tayo girder, tayo naman ay naka-counterclockwise. Okay? So, once na ma-double check mo na kung tama ka, pwede tayo mag-proceed ngayon sa ating mga natitirang internal forces. So unahin ko muna yung kasunod na ating column moment, which is ating column shear natin. Okay? Ang column shear natin, sabi natin kanina, ang tanging magkaiba lang sa ating internal forces ay yung ating mga end moment. Mag-iba sila sa may taas, sa may baba natin. Pero yung shear sa action natin ay equal na sila. Same magnitude pero magkaiba lang sila ng direction. So para makuha natin yung ating column shear, ang ginagawa lang natin dyan, pinag-aalan natin yung dalawa nating moment sa taas saka sa may baba natin. Dinidivide natin siya sa may height ng ating column. So, halimbawa dito, add mo lang yung ating moment sa taas, saka sa may baba, and then divide mo lang sa may height natin na 2.7. So, makuha mo yung ating column shear. Then, sa ating first row, ganun din. Taas, plus mo sa may baba, and then divide mo sa may height natin, which is 3 meters naman ngayon. So, yun yung ating column shear. Then, pwede tayong tumiratsa sa ating girder axial. Kung saan, sasabi nga natin, para makuha natin ating girder axial, natin mag-summation ng forces along X or horizontal forces natin at equal siya sa may 0. Okay? So, recall natin saan tayo magsisimula. Move sa tayo pinakataas, then pababa na pababa hanggang sa ating first floor. Then sa bawat floor natin, magsimula tayo sa ating pinakakaliwa patungo sa may pinakakanan. Sa pinakanan natin o sa may pinakadulo, doon natin malalaman kung tama tayo kasi sa may dulo, wala nang unknowns at kailangan na lang sila mag-equal sa may 0. Okay? So sa atin, simula tayo sa may second floor. So sa summation natin yan, kailangan natin ng 29.658 kilonewton para mag-equal sila sa may 0. Then kaliwa yan. So sa may joint H natin, kailangan siya ay mag-kanan. Okay? So tama naman. May discrepancy na 0.001 pero okay lang din yun kasi nag-round off tayo. Okay? Then para sa first row, ganun din. Gawin na natin, mula tayo sa pinakalawa, papunta sa may kanan, isa-isa lang natin. Okay? Umpisa sa joint T, dadagdag tayo ng 29.658 pakaliwa. Then sa may pakanan, tayo naman then sa next joint, tayo ay pakanan naman. Then dagdag tayo ng 25.7112 na kailangan. Dapat mag-equal sila sa may 0 sa may last joint natin. Okay? Then tandaan lang din natin na sa ating mga shear, then tandaan lang din natin na kung sa may taas na ating interior hinge ay pakaliwa, sa may baba naman niya, tayo ay pa kanan. Okay? So, then next nun, pwede tayo tumungo sa ating girder shear. Sa ating girder shear, tulad sa ating column shear, ang ginagawa natin ay pinag-alan natin yung ating moment. Pero this time, sa kaliwa at kanan naman tayo. Okay? Kaliwa at kanan pinag-add natin. Then, dinivide natin siya sa may length natin. Okay? So, hindi nyo kailangan tingnan itong frame natin. Kailangan na counterclockwise yung ating rotation kaliwa man or kanan yan. Okay? Careful lang tayo sa gagamitin natin na length natin. Kasi baka mamaya hindi mapapansin na mag-ibabala sila ng length natin. Okay? Then after mo ng girder shear, last tayo, doon tayo sa ating column axial. So sa column axial natin, summation ng Fy naman tayo equal sa may 0. Simulan tayo sa may pinakakalawa lagi. Then patungo sa may pinakakanan natin. Then, para ma-check natin kung tama tayo, dapat yung nasolve natin ng column axial ay mag-equal sa may 0. So tama naman to kasi ito pababa, pataas para sa magnitude. So equal sila sa may 0. Okay, then so yung nasolve mo dito sa ating second floor, kailangan yung direction niya sa ating first floor ay magbaliktad. Okay? So pataas siya ngayon and ito naman ay pababa. So sasolve mo ulit sila isa-isa. Joint D, joint E, and joint F. So para ma-check mo kung tama ka, kailangan mong gawin ay ipag-add sila at dapat sila ang tatlo ay equal sa may 0. So yun lang yun para sa pagsasolve natin ng interior forces sa column siya sa girder natin. So para ma-summarize natin, gawin lang natin siya per forces. So meron tayo sa axial force, meron tayo sa shear force. Then para ma-check natin kung tama tayo, kunin natin yung mga reaction natin sa mga support. Na kailangan kapag nag-summation Fx tayo or summation Fy, or kung mag-summation moment ka man sa A, sa B, or sa C, ay mag-equal sila sa may 0. Kasi kapag hindi, may mali tayo sa ginawa natin. So yun lang para sa ating factor method.